Kumusta ngayong gabi ay lilipat tayo sa isang mundo kung saan ang hangin ay puno ng mga lihim at ang bawat hakbang ay parang pagpasok sa panaginip ng iba. Isipin mo, isang daan na kasing tahimik ng tibok ng iyong puso. Ang hamog ay humahawak sa iyong mga bukong-bukong tulad ng mga daliri at sa unahan isang palatandaan na napapalibutan ng hamog ang nagtuturo sa isang nayon na hindi dapat umiiral. Baka hindi ka makaligtas dito. Kaya bago ka masyadong maging komportable, maglaan ng oras para i-like at i-subscribe ang video. Pero lamang kung talagang gusto mo ang ginagawa ko dito. Sabihin mo sa akin sa mga komento kung saan ka nakikinig ngayon at anong oras doon. Gusto kong malaman kung saan ka nakikinig ngayong gabi. Sige, patayin ang ilaw, i-on ang ventilador para sa malambot na white noise at simulan natin ang ating paglalakbay ngayong gabi. Ang paglalakad ay parang basa ang hamog at ang aking sneakers ay humahatak sa basag na aspalto. Hindi ko alam kung paano ako napunta dito. Sa totoo lang parang pinindot ng universo ang shuffle button at inihulog ako sa isang mababang budget na horror film. Ang palatandaan ay nagsasabing, Wellsmere isang pangalan na parang hinakot ng isang makata ng panahon ng Victoria. Siyempre, patay ang aking phone. Dahil kung may signal pa ito sa ganitong nakakatakot na pakikipagsapalaran, iyon pa ang kakaiba. Ang hangin ay amoy basang lupa at isang bagay na mas matalim tulad ng nasunog na asukal. Hinila ko ang aking jacket at nagsisisi na wala akong dala, kundi isang granola bar at isang nawalang optimismo. Habang sumusulong lumilitaw ang mga balangkas ng Wellsmere, mga baluktot na bubong, isang simbahan na tumutusok sa langit, mga ilaw sa kalye na kumikislap na parang nag-audition para sa isang kwentong multo. Sobrang tahimik, walang tunog ng sasakyan, walang tahol ng aso, walang malayong ingay ng TV. Sinabi ng aking lola, ang katahimikan ay ang mundo na huminto sa paghinga. Siya ang nakaligtas sa 2 digmaan at sa pagsasama kay lolo na humihilik na parang lagari, kaya alam niya ang sinasabi niya. Ang kanyang karunungan ay bumabalik sa akin magtiwala sa katahimikan pero huwag talikuran ito. Nadaanan ko ang isang saradong tindahan. Ang mga bintana ay puno ng dumi. Sa loob ang mga manika ay nakatayo na parang nagyelo, ang kanilang mga plastik na mata ay kumikinang. Nakakatuwa, ang mga manika ay orihinal, nagawa sa wax, at ang ilan sa panahon ng Victoria ay natunaw sa mga sunog ng tindahan. Nagiiwan ng nakakatakot na puddles. Kinilig ako at nagpatuloy sa paglalakad. Ang aking anino ay humaba sa ilalim ng ilaw sa kalye. Ang hamog ay parang may pulso, humihila sa akin patungo sa puso ng nayon. Kung prank ito, magpapadala ako ng bill para sa therapy bulong ko, pero walang nakarinig sa aking biro. Ang kalye ay lumiit at ang mga bato ay madulas sa ilalim ng aking mga paa. May debate sa akademya tungkol sa kung maaaring maramdaman ng mga tao ang panunood sa kanila, isang hypothesis na tinatawag na gaze detection. Sa ngayon, boto ako sa oo dahil ang batok ko ay nangangati na parang may nakatitig mula sa isang bangungot. Lumingon ako, inaasahan ng isang nakakagulat na eksena, pero hamog at anino lang ang naroon. Pero pinabilis ko ang hakbang. Ang puso ko ay tumitibok na parang baseline sa isang murang club. Isang hugis ang lumitaw sa unahan, isang pub. Ang karatulan nito ay umugoong habang umiindayog. Nakasulat dito ang weary traveler. Masyadong halata kaya halos natawa ako. Ang mga bintana ay mahinang kumikinang, nangangako ng init. Gutom na gutom ang granola bar ay malayong alaala na. Itinulak ko ang pinto at ang mga bisagra ay umungol na parang nainis. Sa loob, puno ng usok ng pipe. At ang mga boses ay bumubulong. Isang bartender ang nagpupunas ng baso. Ang kanyang mga mata ay hinintay ako, na parang isang nakakainis na problema sa matematika. Magandang gabi, sabi ko, sinusubukang maging kaswal. Tumango siya at itinuro ang isang upuan. Ang iba pang mga parokyano, 3 matandang lalaki na may flat caps, ay hindi inalis ang tingin sa kanilang mga pinta ng beer. Ang kanilang mga mukha ay parang oak na hinampas ng bagyo. Umorder ako ng tsaa,
Hindi ako tanga para uminom ng kahina-hinalang ale sa ganitong lugar. Itinulak ng bartender ang isang basag na mug sa akin. Ang singaw ay umakyat na parang tandang pananong. Humigop ako ng tsaa na sununog ang dila ko at nilibot ko ang tingin sa silid. Ang fireplace ay umuugong naghahagis ng mga spark sa stone hearth. Sa itaas nito isang orasan ang tumitik, pero ang mga kamay nito ay nakatigil sa hating gabi. Biro una, ang orasang iyon ay siguro sira mula pa noong dial-up internet days. Ang tsaa ay mapait pero ibinalik ako nito sa realidad. Sumandal ako sa upuan, hinayaan ang init ng pub na tumagos sa aking mga buto, pero ang kati sa batok ko ay hindi huminto. Isang matanda ang umubo ng basa, bumulong ng isang bagay tungkol sa isang bagong dating. Ang iba ay tumango, sumulyap sa akin. Sige, ako ang paksa ng kanilang chismis. Sinubukan kong makinig pero parang hinintay ng hamog sa labas. Ang tunog na parang nagseselos ito sa usapan. Ang boses ng lola ko ay muling bumalik. Ang estranghero ay kwento pa lang na hindi narinig. Siguro, kakausapin niya ang mga matandang ito gamit ang isang biskwit at mga kwento ng digmaan. Tinapos ko ang tsaa, ang mug ay nag-iwan ng singsing sa bar. Ang bartender ay nagpupunas pa rin ng basong iyon. Kuya, sterile na yan, pwede na sa surgery. Kinuha ko ang 5 pounds pero itinakwil niya ito. Libre ang unang baso, sabi niya sa boses na parang graba. Biro 2, libreng tsaa sa isang nakakatakot na pub, shortest route to doom. Nagpasalamat ako at tumayo. Ang mga paa ko ay naninigas mula sa malamig na paglalakad. Sa labas ang hamog ay mas makapal, umiikot na parang may plano. Ang pinto ng pub ay umuugong habang nagsasara at ang kalye ay lumiit, ang mga anino ay mas matalas. Naglakad ako patungo sa simbahan, ang balangkas nito ay parang beacon sa hamog. May gumalaw sa gilid ng aking paningin, isang kurtina na umuga. Huminto ako, ang hininga ko ay nagpapaputik sa hangin. Hello, tawag ko, pero parang tanga sa slasher film na unang namamatay. Walang sagot maliban sa malambot na sutsot ng hamog. Biro 3, kung ang nayong ito ay nasa TripAdvisor, magbibigay ako ng isang bituin. Nagpatuloy ako sa paglalakad, ang mga bato ay hindi pantay at ang puso ko ay tumitibok na parang tambol. Ang mga lihim ng Wellsmere ay malapit, nararamdaman ko, tulad ng mga bulong na hindi ko mahawakan. Ang simbahan ay lumalapit at kasama nito ang pangako ng mga sagot o ang dahilan kung bakit dapat man lang ako nanatili sa bahay at nanood ng Netflix. Ang hamog ay dumidikit na parang isang matigas ang ulong X habang lumalabas ako ng pub, at ang simbahan ng Wellsmere ay naglalaro pa rin ng taguan sa hamog. Ang aking sneakers ay humahatak sa mga bato, ang tunog ay umaalingaw-ngaw sa hindi natural na katahimikan. Ang simbahan ang aking target, pero parang may ibang plano ang nayon. Hinila ako sa isang baluktot na iskinita na puno ng mga kakaibang kubo. Ang mga bintana ay madilim, ang mga kurtina ay nakasara na parang mga talukap nagtatago ng mga lihim. Pagod na ako, ang mga binti ko ay mabigat at kahit na isang kama na puno ng bukol ay parang paraiso. Pagkatapos isang karatula ang nakita ko, malumanay na umuugong na may kupas na mga titik na nagsasabing Silent Inn. Napakatalino, Wellsmere talaga. Itinulak ko ang pinto at isang kampana sa itaas ay tumunog na parang nagulat. Ang lobby ay mainit, amoy lumang kahoy at lavender. Ngunit may bahagyang amoy ng amag na parang nakalimutang labada. Sa ilalim ng kumikislap na lampara, may isang front desk na may bukas na guestbook. Ang mga pahina ay naninilaw. Sa likod ng desk, isang babaeng may buhok na pilaak ang nagkukubabaw, itinaas ang ulo. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang binibilang ang aking mga kasalanan. Isang kwarto, tanong niya, ang boses ay kasing lambot ng pakpak ng paru-paro. Oo, salamat, sabi ko, sinusubukang hindi magmukhang natakot. Inilunsad niya ang isang susi sa desk. Kwarto 7 syempre, dahil mahilig ang lugar na ito sa mga klise. Sabi ng lola ko,
magpahinga kung saan ka tinatanggap, pero huwag masyadong magtagal. Siguro napansin niya na kahina-hinala ang Inta na ito at naka-charm pa rin sa receptionist. Nilagdaan ko ang guestbook at ang pangalan ko ay mukhang malungkot sa pahina. Walang ibang entry at hindi ko alam kung red flag ba yon o patunay na kailangang tanggalin ang tourism board ng nayong ito. Si Eleanor, ang pangalan sa kanyang name tag, ay itinuro ang hagdan. Sa itaas kaliwa, ang almusal ay madaling araw. Tumango ako at kinuha ang susi. Ang malamig na metal ay tumusok sa aking palad. Ang hagdan ay umuugong sa bawat hakbang na parang nagrereklamo. Biro na ang inmo na ito ay nagpapamukha sa aking lumang dorm sa kolehiyo na parang isang 5-star resort. Ang koridor ay makitid, ang wallpaper ay nagbabalat na parang sunog na balat. Ang mga gas lamp ay kumikislap at ang mga anino ay sumasayaw na parang may galit. Ang pinto ng kwarto 7 ay mabigat na orc na may ukit na mga puno ng ubas na masyadong buhay para maging komportable. Sa loob, simple isang kama na may quilt, na may vibe na attic ng tita, isang dresser at isang bintana na nakatingin sa kalyeng nalulunod sa hamog. Inilapag ko ang aking bag. Ang wrapper ng granola bar ay kumaluskos na parang nang aasar. Umupo ako sa kama, ang mga spring ay tumusok sa aking hita. Kalahati kong inaasahan na may multo na magpapakita na may boo, pero ako. At ang katahimikan lang ang naroon. Lumakad ako patungo sa bintana. Ang salamin ay malamig sa aking mga daliri. Sa labas ang hamog ay umiikot at sa isang saglit parang nakita ko ang isang matangkad na figura na may balabal na wala bago ako makakurap. Ang puso ko ay sumayaw ng salsa. May debate sa psikolohiya tungkol sa pareidolia kung saan nakikita ng mga tao ang mga pattern tulad ng mga mukha sa mga random na bagay. Baka ganon o baka niloloko ako ng Wellsmere. Hinila ko ang kurtina, ang tela ay matigas mula sa alikabok. Napansin ko ang isang drawer sa bedside table. Ang kuryosidad ang pinakamasamang bisyo ko, kaya binuksan ko ito. Sa loob, isang brass pocket watch. Ang salamin ay basag, ang mga kamay ay nakatigil sa hating gabi. Nakakatuwa, ang mga pocket watch ay simbolo ng katayuan noong 1800s, pero kinamumuhian ng mga marinero dahil madaling nasisira ng tubig alat. Ang isang ito ay mabigat na parang may hawak na higit pa sa oras. Isinuksok ko ito sa bulsa ko. Pakiramdam ko ay naging ako ang tipikal na magnanakaw ng mga nakakatakot na antigong iyon. Ang inn ay tahimik, pero hindi mapayapa. Ang mga dingding ay parang nakikinig, ang katahimikan ay mas maingay kaysa sa anumang tunog. Humiga ako. Ang quilt ay kumakamot sa aking leeg. Sinusubukang mag-relax. Biro 2, kung ang kama na ito ay may multo, sisingilin ko sila ng renta. Ang mancha sa kisame ay kumalat na parang abstract painting. Pagod na pagod ako, pero ang tulog ay parang mapanganib, na parang magigising ako pagkaraan ng isang siglo na may balbas at galit na galit. Isang umuugong na tunog ang nagpagising sa akin. Hindi ito ang hagdan o ang hangin, parang may tao sa kwarto. Bumangon ako, ang puso ko ay tumitibok habang sinusuri ko ang mga anino. Wala. Ang gas lamp lang ang kumikislap, ang hamog ay dumidikit sa bintana. Kumalma kabulong ko, pero ang boses ko ay manipis. Kinuha ko ang patay na phone ko. Ang itim na screen ay nang aasar sa akin. Walang signal, walang flashlight, walang memes para pakikalmahan ang nerbiyos ko. Naglakad-lakad ako. Sa kwarto ang sahig ay umuugong na parang nagre-reklamo sa aking pagtitimpi. Ang pocket watch sa bulsa ko ay mainit, baka imahinasyon ko lang o baka ito ang simula ng isang cursed object storyline. Huminto ako sa harap ng dresser, isang lumang salamin ang puno ng mancha. Ang refleksyon ko ay kakaiba, maputla, masyadong malaki ang mga mata. Parang nag-audition para sa isang zombie flick. Lumapit ako at ang salamin ay nagdilim na parang may huminga sa kabilang panig. Natigil ako, halos natisod sa aking bag.
Hindi ngayon, sabi ko, na parang ang tapang ko ang magliligtas sa akin. Biro 3, kung ang inya ba na ito ay nasa Airbnb, ire-report ko ito dahil sa sobrang nakakatakot. Kinuha ko ang susi, kalahating naisipang tumakas. Pero saan sa hamog? Sa pub, sa mga knitting needle ni Eleanor. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Ang takot ay bisita, huwag hayaang magtagal. Siguro nagluto siya ng tsaa at sinabihan ang mga multo na umalis. Pilit akong bumalik sa kama, hinila ang quilt hanggang baba parang bata na natatakot sa halimaw. Ang inn ay muling umugugong, isang mababang ungol mula sa mga tubo o isang bagay na mas masama. Ang aking mga talukap ay mabigat, ang amoy ng lavender ay nagpapakalma sa akin kahit ayaw ko. Ang huling narinig ko ay ang malambot na sutsot ng hamog sa labas na parang bumubulong ng aking pangalan. Hinila ako ng tulog, pero nagtataka ako kung sa Wellsmere pa rin ako magigising o sa ibang lugar. Ang quilt ng Silent Inn ay Makati, ngunit hinila ako ng tulog tulad ng alon. Bigla akong nagising, ang bibig ko puno ng pagsisisi at ang lasa ng tsaa kagabi. Ang kwarto ay madilim, ang gas lamp ay kumikislap na parang nagbibigay ng huling hininga. Hinintay ko ang ninakaw na pocket watch. Mainit pa rin nakatigil sa hating gabi. Isinuksok ko ito pabalik sa bulsa. Ang puso ko ay tumitibok na parang nahuli sa pagnanakaw. Sa labas, ang hamog ay dumidikit sa bintana, mas makapal kaysa kailanman. Nandito pa rin ako sa Wellsmere. Napakaganda. Inilabas ko ang aking mga paa mula sa kama. Ang sahig ay umuugong na parang nagrereklamo kay Eleanor. Ang aking sneakers ay basa mula sa paglalakad kagabi at ang tiyan ko ay nagrereklamo sa kakulangan ng granola bar. Kinuha ko ang aking bag, nilock ang kwarto 7 at lumabas. Ang koridor ay mas malamig, ang mga puno ng ubas sa wallpaper ay mukhang mga kuko na ngayon. Biro una, kung may spa ang inn na ito, siguro puro sapot ng gagamba ang bathtub. Bumaba ako, wala si Eleanor at ang kanyang knitting ay iniwan sa desk. Ang guestbook ay bukas pa rin, ang aking lagda ay nag-iisa. Walang almusal, siguro dumaan ang madaling araw habang naglalakbay ako sa mga panaginip ng hamog at mga figurang walang mukha. Nililibot ko ang lobby, umaasa sa mga biskwit o isang himala. Sa halip, napansin ko ang isang bahagyang nakabukas na pinto sa gilid. Ang kuryosidad ang aking sumpa, kaya itinulak ko ito. At ang mga bisagra ay umungol na parang nainis na pusa. Sa loob ay parang set ng isang period drama, mga upuang velvet, isang fireplace na nalulunod sa abo, mga istante na puno ng mga knickknacks. Ang hangin ay puno ng alikabok at amoy ng lumang papel, tulad ng isang library na nakalimot kung paano huminga. Ang aking mga mata ay nahuli ng isang tambak ng mga larawan sa isang mesa. Ang mga frame ay kupas. Kinuha ko ang isa, pinunasan ang dumi sa salamin. Isang itimputing larawan ng isang pamilya, istriktong tatay, maayos na nanay, 2 bata na may nakakatakot na mga mata ng manika. Ang mga mukha ay pamilyar na parang nakita ko sila sa isang panaginip na hindi ko maalis. Kinuha ko ang isa pang larawan, ngayon ay isang mataong palengke na puno ng mga tao sa lumang pananamit. Sa karamihan, isang lalaki na may matulis na cheekbones tulad ni Eleanor. Ang isa pa ay nagpapakita ng isang babae sa tabing ilog. Ang kanyang ngiti ay kapareho ng bartender ng Weary Traveler. Ang pulso ko ay bumilis. Hindi maaring sila ito masyadong lumamula sa panahon ng mga kariton at gas lamp. Pero ang pagkakahawig ay nakakakilabot na parang ang Wellsmere ay nagre-recycle ng mga residente nito. Nakakatuwa, ang mga unang larawan ay nangangailangan ng mga subject na hindi gumagalaw ng ilang minuto, kaya ang mga tao ay mukhang naninigas o malabo. Ang mga ito matatalim tulad ng kutsilyo. Ang boses ng lola ko ay bumalik. Ang nakaraan ay mas matigas ang ulo kaysa sa iniisip mo. Ginugol niya ang mga oras sa pag-flip ng mga photo album, nagkukwento tungkol sa mga malalayong pinsan na hindi kailanman ngumiti. Sabi niya, ang mga larawan ay nakakakuha ng mga sandali,
pero minsan ay nakakakuha rin ng higit pa. Inilapag ko ang frame, ang aking mga daliri ay nangangati. May debate sa antropologiya niya tungkol sa kapangyarihan ng mga imahe. Ang ilang kultura ay umiiwas sa mga larawan, naniniwala na ninakaw nito ang kaluluwa. Hindi ko na sila kinakatawan ngayon. Sinagasa ko ang tambak ng larawan. Isang larawan ng orasan. Ang nakita ko, ang mga kamay ay nakatigil sa hating gabi tulad ng pocket watch ko. Ang isa pa ay isang pagdiriwang, ang mga ilaw na kumikinang sa hamog. Ang mga mukha ay kailalang nakakakilabot, nakamukha ng mga matanda sa pub. Ang Wellsmere ay parang nakulong sa isang sepia-toned loop. Ang dibdib ko ay sumikip na sa barin ako sa mga larawang ito. Baka itinulak ko ang isipang iyon. Pero dalawa, kung nasa vintage na larawan ako, sana mas maganda ang aking hairstyle. Isang umuugong na tunog ang nagpapadulas ng mga larawan. Luminga ako, inaasahan si Eleanor na may hawak na mga kitting needle sa combat stance. Pero ang pintulang ang gumalaw, umiinday sa hangin. Gayunpaman, ang balat ko ay nangangati na dadama ko ang panunood. Isinuksok ko ang larawan ng orasan sa aking bag. Ngayon ay kolektor na talaga ako ng mga nakakatakot na trinket. Ang silid ng pagtanggap ay parang lumiit, ang mga dingding ay tumagilid tulad ng mga tsismosa na kapitbahay. Bumalik ako sa lobby, ang aking sneakers ay maingay sa sahig. Ang guestbook ay nandun pa rin at sa ilalim ng aking lagda, napansin ko ang mga kupas na lapis na marka na. Parang sinundan ng isang tao ang aking pangalan. Tiningnan ko ng mabuti, pero masyadong kupas para mabasa. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik, magtiwala sa nakasulat, pero magtanong kung sino ang sumulat. Siguro ninakaw din niya ang guestbook, pero pinigilan ko ang sarili ko. Sa labas, hinintay ako ng hamog umiikot na parang galit sa aking ninakaw. Ang mga larawan ay mabigat sa aking bag. Ang mga mukha ay nakaukit sa aking isip. Tinapik ko ang aking bag, nadarama ang pocket watch at ang ninakaw na larawan. Biro 3, sa ganitong paraan, magbubukas ako ng Wellsmere Museum sa aking bag. Ang nayon ay tahimik, pero hindi walang laman. Ang mga mata na nakatago sa hamog ay nadarama ko. Ang mga bato ay humila sa akin patungo sa simbahan. Bawat hakbang ay mas malalim sa kwento ng isang tao. Habang dumadaan ako sa mga saradong tindahan, ang mga manika ay nakatitig na parang hinuhusgahan ang aking mga pagpipilian sa buhay. Ang hamog ay humintay ng tunog, pero parang narinig ko ang isang bulong na parang hininga. Magpatuloy ka, sabi nito, o baka ang utak ko ang nagpupuno ng mga blanko. Gayunpaman, nagpatuloy ako, nakalimutan ang TripAdvisor rating. Ang simbahan ay lumapit, nangangako ng mga sagot, o higit pang mga tanong na nakatago bilang mga sagot. Ang hamog ay kumapit sa Wellsmere na parang mga taya ng lola ko sa bingo, at ang ninakaw na larawan at pocket watch ay mabigat sa aking bag na parang mga kasalanan. Ang mga batong daan ay madulas, at ang aking sneakers ay dumudulas sa bawat hakbang na parang nasa isang slapstick comedy ako. Ang nayon ay masyadong tahimik, walang huni ng ibon, walang ihip ng hangin, tanging ang paminsan-minsang umuugong na shutter. Sabi ng lola ko, kung masyadong tahimik ang mundo, may hinintay ito. Siya ay humihigop ng tsaa. Ang mga mata ay matalim na parang nakakita ng problema sa mga dahon ng tsaa. Ngayon gusto ko ang kanyang tapat na payo at isang disenteng tasa ng tsaa. Ang simbahan ay lumalapit, pero ang distansya ay parang nagtutuya na parang gusto ng nayon na malito ako. Pero una, kung may urban planner ang Wellsmere, sigurado akong nasa naughty list siya. Nadaanan ko ang isang bakery na may mga tabla. Ang karatula ay may kupas na pintura na nangangako ng sariwang tinapay araw-araw. May bahagyang amoy ng nasunog na tinapay sa hangin, pero baka imahinasyon ko lang o may multong panadero na nagtatrabaho ng overtime. Ang tiyang ko ay nagrereklamo, nagsisisi sa pag-inom ng kahina-hinalang tsaa sa pub. Balak ko sanang magpatuloy, pero isang tunog ang nagpahinto sa akin, isang malalim, mababang tugtog tulad ng isang kampana, pero mas malalim
Nadarama ko ito sa dibdib ko. Galing ito sa direksyon ng simbahan, hindi isang paanyaya kundi isang utos. Kinapa ko ang aking bag, umaasang ang pocket watch ay magkikislap o magpapakita ng isang kakaibang bagay. Pero nakatigil pa rin ito sa hating gabi. Nakakatuwa ang mga kampana ng simbahan ay ginagamit para sabihin ang oras itaboy ang kasamaan o magsenyas ng sako na minsan lahat ng tatlo. Ang tugtog na ito ay parang sa ikatlong uri. May debate sa kasaysayan tungkol sa kung ang mga kampana ay may psikolohikal na kapangyarihan na hinuhubog ang pag-uugali ng tao. Sa ngayon kumikilos ako tulad ng isang gamo-gamo na hinila sa isang kahina-hinalang lampara. Nawala ang tugtog, pero ang aking mga paa ay gumagalaw na patungo sa tunog. Ang hamog ay bumuka at isang plaza ang lumitaw sa unahan. Isang malaking orasan ang nakadikit sa simbahan. Ang mukha nito ay gawa sa bato, may mga ukit na puno ng ubas, tulad ng sa pinto ng aking inn. Ang mga kamay ng orasan hulaan mo, nakatigil sa hating gabi. Kinuha ko ang ninakaw na larawan, parehong orasan parehong bitak sa salamin. Ang balat ko ay nangangati. Hindi ito pagkakataon. Ito ay isang nakakainis na imbitasyon. Pinaglibot ko ang orasan, ang base nito ay nilamon ng hamog. Ang simbahan ay nakalak, ang mabigat na pintong oak ay may mga bakal na dekorasyon na parang handa para sa isang pagkubkob. Ang tugtog ay muling tumunog, nagpapakilig sa aking mga ngipin. Biro dalawa kung ang orasan na ito ay nagtatrabaho. Kailangan nitong magdagdag ng kaunting kagandahan. Napansin ko ang isang side door kalahating natakpan ng mga ivy, ang mga bisagra ay kalawangin. Itinulak ko ito, inaasahan ng pagtutol, pero bumukas ito na parang hinintay ako. Sa loob ay madilim, ang hangin ay puno ng alikabok at amoy ng basang bato. Patay pa rin ang aking phone, kaya kinusot ko ang aking mga mata para masanay sa dilim. Isang spiral staircase ang umaakyat, ang mga bato ay makinis mula sa mga hakbang ng mga siglo. Ang tugtog ay muling tumunog mula sa itaas at ang puso ko ay nag-drum solo. Umakyat ako, ang mga hakbang ay umaga na parang hinuhusgahan ang aking mga pagpipilian sa buhay. Ang pocket watch ay parang umiinit o baka ang aking nerbiyos ang nasusunog. Kalahati ng daan, huminto ako para huminga. Ang mga dingding ay may mga ukit na simbolo, mga bilog linya, mga bagay na parang mula sa isang kakaibang group chat ng kulto. Sinundan ko, ang isa gamit ang daliri ko. Malamig ito na parang sumisip-sip ng init. Ang boses ng lola ko ay bumalik. Ang mga lumang tanda ay mga lumang pangako, huwag mong hawakan kung hindi mo alam. Siguro hinintay niya ang aking kuryosidad gamit ang mga kitting needle, pero masyado na akong malalim. Sa tuktok isang silid ang bumukas, ang kisame ay nawala sa mga anino at ang mga gears ng orasan ay kalawangin at nakatigil tulad ng isang steampunk na bangungot. Isang bintana ang nagpapasok ng kulay abo na liwanag at ang hamog sa labas ay umiikot na parang naninilip. Ang tugtog ay muling tumunog, masyadong malakas kaya kinailangan kong takpan ng aking mga tainga. Hindi ito galing sa orasan, ang mga gears ay nagyelo. May iba pang bagay sa hangin sa nayon mismo. Lumapit ako sa bintana, ang aking refleksyon ay malabo sa maruming salamin. Sa isang saglit, isang mukha ang lumitaw, hindi akin. Pero may mga mata tulad ni Eleanor, puno ng mga kunot. Kinurap ko at nawala ito, ang aking sariling mukha lang ang natira na parang nakakita ng bangungot. Biro 3, kung ganito kabilis ako tumatanda, kailangan ko ng skincare secret ng Wellsmere. Bumalik ako, ang aking sneakers ay humihila sa alikabok na sahig. Ang tugtog ay tumigil at ang katahimikan ay mas nakakatakot, mabigat sa pag-asam. Bumalik ako sa hagdan. Ang mga ito ay mas matarik na ngayon at ang mga simbolo sa dingding ay parang nagtutuya. Sa labas ang hamog ay mas makapal at ang plaza ay walang laman. Ang orasan ay parang may kamay sa aking balikat, ang presensya nito ay mabigat. Hindi ko alam kung ano ang hinintay ko doon,
Pero ang adiksyon na lutasin ang puzzle ay sumipa na. Ang mga lihim ng nayon ay lumalakas sa mga bulong ng hamog at masyado akong matigas ang ulo o masyadong tanga para umatras. Ang tugtog ng orasan ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking mga buto habang lumalabas ako ng plaza at ang ninakaw na larawan at pocket watch ay mabigat sa aking bag tulad ng mga kasalanan. Ang mga batong daan ay mas madulas na, parang ang Wellsmere ay pinapawisan sa ilalim ng sarili nitong mga lihim. Ang aking sneakers ay humahatak, ang bawat hakbang ay nahihila ng isang bagay na parang molasses. Ang balangkas ng simbahan ay nilamon ng hamog at nawala ang aking bearings. Ang hangin ay may pulso, itinatulak ako pabalik sa puso ng nayon. Kailangan ko ng lugar para mag-isip, isang lugar na hindi gaanong nakalantad. Sabi ng lola ko, ang mga lihim ay nagtatago kung saan nagtitipon ang alikabok. Siya ay naghahalungkat ng mga atik, hinintay ang mga liham o trinket na may mga kwentong hindi na natin naaalala. Ngayon, ang mga lihim ng Wellsmere ay siguro nakabaon sa ilalim ng isang bundok ng alikabok. Sa unahan, isang gusali ang lumitaw, kalahating natakpan ng mga ivy na may kupas na mga titik na nagsasabing Library and Archives. Perpekto. Kung may sagot ang nayong ito, nagtatago ito sa mga pahinang amag. Itinulak ko ang pinto at ang mga bisagra ay umungol na parang may allergy sa mga bisita. Sa loob ay parang isang time capsule na iniwan mga istante na baluktot sa ilalim ng mga aklat na may balat. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng alikabok at lumang tinta. Isang gas lamp ang kumikislap na parang may 0-hour contract. Sa likod ng isang desk na puno ng mga scroll, isang matandang lalaki na may salamin na masyadong malabo para maging dekorasyon ang nagtaas ng ulo. Ano ang hinintay mo? Ang kanyang boses ay tuyo, tulad ng pergamino sa kanyang kamay. Kasaysayan lang, sabi ko, sinusubukang maging malabo. Itinuro niya ang isang sulok kung saan ang mga aklat ay parang nagpaplano ng kudeta. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga istante, hinintay ko ang mga pamagat tulad ng Annals of Wellsmere o Tides of Years. Ang sahig ay umuugong at muling nadama ko ang nangangating pakiramdam ng panunood. May debate sa sosyolohiya tungkol sa kung paano hinap ang mga library ng collective memory, kung ano ang inilalagay sa mga estante, at kung ano ang itinatago ang nagtatakda ng katotohanan ng isang komunidad. Ang Wellsmere ay tiyak na nagtatago ng isang bagay. Umupo ako sa isang mesa at kinuha ang larawan ng orasan. Ang mga gilid nito ay nakabaluktot at ang mga mukha sa sepia ay hinintay ang aking research skills. Napansin ko ang isang aklat na may ukit na puno ng ubas, tulad ng sain at orasan. Binuksan ko ito, pero hindi ito aklat, isang talaarawan sulat kamay. Ang tinta ay lumabo, ang mga pahina ay marupok tulad ng mga dahon ng taglagas. Ang manunulat ay nagpapaligoy-ligoy tungkol sa bending at cycle na may mga salitang tulad ng ritual at time na bilugan. Ang pulso ko ay bumilis. Hindi ito kasaysayan. Ito ay isang nakakainis na manual. Ang talaarawan ay binanggit ang kampana na nagbabantay sa hold na nagbibigkis sa nayon sa isang eternal midnight. Malabo ito, tulad ng isang propesor na umiiwas sa deadline ng papel. Pero ito ay umaayon sa mga nakatigil na kamay ng orasan at ang nakakatakot na tugtog. Nakakatuwa, noong 1800s, ang ilang nayon ay gumamit ng time balls para isynchronize ang mga orasan. Inilalaglag ang mga ito tuwing tanghali. Ang kampana ng Wellsmere ay parang hindi nagpapakita ng oras, kundi naglalalak nito. Binuklat ko ang mga pahina, hinintay ang mga sketch ng mga simbolo, tulad ng mga nasa orasan, mga bilog linya, mga scribble na masakit sa mata. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Ang mga lumang salita ay nagdadala ng lumang bigat. Sabi niya, basahin sa pagitan ng mga linya. Pero kung kakaiba ang pakiramdam, sunugin ang aklat. Ang talaarawan na ito ay nagbibigay ng masamang pakiramdam na parang ito ang nagbabasa sa akin.
Habang nagbabasa natagpuan ko ang isang linya tungkol sa mga bagong dating na nagpapakilo sa cycle. Sige, kaya hindi lang ako turista. Ako ang cosmic spanner. Pero una, kung sinisira ko ang oras, hihingi ako ng refund para sa existential crisis. Isang umuugong na tunog ang nagpagising sa akin. Nawala ang matanda, ang desk ay walang laman, at ang salamin ay naiwan na parang prop. Ako lang. Pero ang hangin ay mabigat na parang may humihinga sa labas ng aking paningin. Isinuksok ko ang tala-arawan sa aking bag. Ngayon ay isang opisyal na magnanakaw ng nakakatakot na artifact. Ang lampara ay kumikislap at ang mga anino ay sumasayaw na parang nang aasar sa aking nerbiyos. Tumayo ako. Ang upuan ay kumiskis sa sahig. Ang paggawa ng ingay na magpapagising sa patay sa ganitong lugar ay parang masamang ideya. Patungo ako sa pinto, pero napansin ko ang isa pang tala-arawan sa isang istante. Kinuha ko ito at binuksan. Parehong sulat kamay, parehong mga simbolo. Pero mas bago, may mga petsang ilang dekada ang lumipas. Ang manunulat ay hindi tumigil o may ibang kumuha ng pluma. Isang linya ang nagpapakilig sa akin. Ang hamog ay nagbabantay sa kung ano ang hinintay ng kampana. Isinara ko ang aklat, ang puso ko ay nag-drum solo. Biro 2. Kung may book club ang nayong ito, hindi ako sasali. Sa labas, hinintay ako ng hamog mas makapal na parang galit sa aking pagsasaliksik. Ang pinto ng library ay nag-click sa pagsara at ang kalye ay lumiit. Ang balangkas ng simbahan ay bahagyang nakikita. Ang bigat ng tala-arawan sa aking bag ay nagpapaalala sa akin ang Wellsmere ay hindi isang lugar, ito ay isang bitag. At ako ay nalubog hanggang liig. Nagpatuloy ako, ang hamog ay bumubulong at ang mga eko ng kampana ay nanatiling parang babala na. Masyado akong matigas ang ulo para pakinggan.